Kamusta po muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po, para po magkomento po muli sa inyo. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Bago po tayo magumpisa, magandang araw po muna. Tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man po sa bansa o sulok ng bansa po tayo naroon o sulok ng mundo. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, pag-usapan po natin. Ang Vice President po, ang Office of the Vice President po ay nag-anunsyo po na malaki po ang mawawala po o mababawas sa kanilang programa mga katambay. Dahil alam naman po natin na kinitil po talagang pinulitika po ang budget po ng Office of the Vice President kahit po napakaraming programa na nakakatulong po sa mga Pilipino, sa ating kababayan, lalong-lalo ang kanyang offices, ang kanyang mga satellite offices sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ay nakakatulong po ang mga programa. Pero sa kabila po noon ay talagang yung pondo ay talagang limitado na lang po ngayon mga kababayan. Ito po ang balita mga tambay. Pero sa kabila noon, panuorin din po natin ang ginawa po ng Vice President kahit po limitado ang kanyang pondo. Pero napaagaling pa rin po mag-handle ng budget ang isang Vice President, Sara Duterte. Pakinggan po muna natin ang balita mga kababayan. Inanunsyo ng Office of the Vice President na hindi na maipagpapatuloy ng OBP ang Medical at Burial Assistance Program nito ngayong 2025 dahil walang nakalaang pondo para rito sa General Appropriations Act. Noong 2024, nakapagbigay ang programa ng higit 822 million pesos sa 187,028 na benepisyaryo. Dahil sa malaking bawas sa budget ng OBP, apektado rin ang ilang proyekto ng opisina tulad ng libreng sakay at financial assistance sa satellite offices nito. So mga tambay, napakarami pong naapektuhan. Siyempre po, yung mga umaasa po sa mga assistant po sa medical at lalong-lalo na po yung kakapusan po natin, lalo pag tayo namamatayan mga tambay, libreng pagpapalibing. Di po ba? Kailangan po natin yan kung talaga tayo napakahirap po ng buhay. At syempre po, nakakatulong po lalo po sa liit ng kita sa ating bansa. Napakaliit po ng kinikita. Napakamahal ng bilihin. Makatipid man lang tayo sa libreng sakay. Kahit papaano, kung meron sa lugar natin na ang proyekto ng Vice President ay nasa lugar natin, napakalaking bagay po yun. Araw-araw, makatipid po tayo sa libreng sakay. Pero, kinitil po yan Tinanggal po lahat nila ang napakagandang programa ng Vice President dahil lang sa politika. Pero yung mga programa nila, isang damukal po ang budget ng programa nila. Lalo po ang mga ayuda nila, isang damukal mga tambay. Lalo po ang programa po ng institusyon po yata ng Kongreso. Unlimited po ang pondo mga katambay. Billion. Ito po, pakinggan naman po natin ang ginagawa naman po ng Office of the Vice President kahit po sa kabila na limitado lang po ang kanilang pondo, pero dire-diretso pa rin po. Ginagawan po nila ng paraan ang kanilang serbisyo nationwide po mga katambay. Ito po, pakinggan po natin ang ating makabayang vlogger. Naglabas ng pahayag ngayong araw ang OVP na walang inilaang pondo para sa Medical and Burial Assistance Program ng Office of the Vice President sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Sa inilabas na abiso ng OVP ngayong araw, humihingi sila ng paumanhin sa publiko sa abalang dulot nito. Samantala, maraming netizens ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media. Anila, nakakalungkot na walang pondo para sa mga programang ito, habang patuloy na nilalagak ang bilyon-bilyong piso para sa ibang ayuda programs ng gobyerno katulad ng AKAP, TUPAD at 4Ps. Ayon sa ilang kritiko, ang pagbabawas ng pondo ng OVP mula 2 billion pesos patungong 733 million pesos ay indikasyon ng pagpapababa ng halaga sa mga direktang serbisyo ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayaw umano ng gobyerno na tumanggap ng tulong ang mga tao mula sa OVP at sa halip ay doon na lang sa Tingog Party List ni Martin Romualdez pupunta para humingi ng tulong.
Ang Tingog Party List umano raw ay kinopya ang programa ng Office of the Vice President na magtalaga ng mga satellite offices sa buong bansa. Marami ang nadismaya dahil nung nakaraan ay marami ang madaling nakatanggap ng mga assistants galing sa OVP. At ngayon ay nangangamba sila dahil sa wala ng budget na nakalaan dito. Sa kabila nito, dama pa rin ng buong bansa ang taos-pusong serbisyong na ipararating ni VP Sara Duterte at ng OVP kahit na ang budget nila ay kakaunti lamang kumpara sa ibang government agencies. Makikita din naman ng madla na tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng Office of the Vice President sa buong Pilipinas, lalong-lalo na tuwing may mga kalamidad. Ang sentimento ng karamihan ay hindi naman raw mangyayari ang hindi pag-aproba ng budget ng mga serbisyo ng Office of the Vice President kung walang basbas galing sa Office of the President. Ano sa palagay ninyo? Magbahagi ng inyong sentiments and insights sa comment sections. Yeah, mga tambay, nakakalungkot, di po ba? Sa kabila ng napaka-aktibo at napakasipag ng Vice President, lalo po sa pagtugon, yung kanyang serbisyo, ang kanyang opisina, ang Office of the Vice President, ay talagang hindi tumitigil. Talagang inaabot po. Pinupuntahan po ang kasulok-sulukan ng ating bansa. Naghahatid po ng tulong. Pero sa kabila nun, talagang lumabas na po. Siyempre po. Tapos na po ang budget. Talagang kinitil ang kanyang budget. Yung hiningi niyang proposal budget niya na 2 billion. Napakalaki po ng ikinaltas mga katambay. 1 billion mahigit. 700 plus million na lang po ang ibinigay po sa kanya. At halos ang kanyang mga programa ay siyempre po ay kinitil. Kinitil po ng institusyon po yata ng Kamara. Kinitil po yata ng mga powerful po yata sa Kamara na kumukontrol sa budget ng bansa. At nakita po natin, kailangan po sa kanila lumapit. Sila po ang lapitan ngayon. Ang mga programa nila. Mga tupad, 4-piece, akap, mga tambay. At yung timog yata, tinggok ba yun? Tigok. Yung kay Speaker Martin Romualdez, ano ba tawag daw ng mga kababayan natin doon? Tigok. Tigok. Di ba ba? Doon na lang po. Yung programa po ng Vice President ay halos kinopya po. Halos kinopya na po ng institusyon po yata ng Kamara dahil sa pamumulitika. Wala po tayong magagawa. Kontrolado po nila ngayon. Sila po ang may control, pati po sa kaperahan ng bansa. At sobra po ang pamumulitika sa panahon po ng bagong Pilipinas, mga kababayan. Panapanahon po yan. Konting tiis lang, Vice President. Talagang ganun hindi ka sinuwerte. Yung mga taong tinulungan mo na makabalik sa kapangyarihan, yan ang napala mo. Yan ang napala ng Vice President, di ba? Na nabudol siya. Binudol siya ng ilang pamilya, mga katambay. Pagkatapos siyang gamitin at makuha na ang kanilang minimithi na kapangyarihan, ngayon itsapwera na ang Vice President at pilit pang pinababagsak, mga kababayan. At napakalaki raw po ng pondo na nilaan para pabagsakin ng Vice President. Di ba? Ayon na mismo sa Marites ni Senadora Amy Marcos, 1 trillion, mga kababayan. Nakakalungkot. Dahil ang proyekto nakakatulong direkta sa tao, lalo-lalo na yung libreng sakay, yung mga assistant, yung mga programa, lalo po sa pangangailangan ng mahirap, lalo po, di ba? Yung mamatayan ka ng iyong pamilya, tapos kapos na kapos ka, di ba? Tapos may programa ang Vice President na makakatulong sa iyo. Dahil alam naman po natin ngayon, lalo ang gastos sa pagpapalibing, di ba? Kabaong pa lang, ataol pa lang, ilang libo na ang halaga. Serbisyo pa, di ba? Pero wala naman pong pakialam dyan ng mga politiko, mga katambay. Kasi ang katuwiran po ng mga politiko, sila lang ang dapat, mga katambay, sila lang ang dapat tingnan, titigan, yung irespeto, kapita-pitagan, sila lang kapita-pitagan. At syempre, nandun na yung ambisyon. Kailangan po kasi dyan yung mga ganyang politiko, ambisyon yan
Kailangan nila na ambisyon, makuha nila ang kapangyarihan ng bansa. Mga kababayan, nakakalungkot lang, ano? Ang nagsasaper, mga Pilipino, ang natutuklasan po natin ngayon, ang ginagawa nilang programa sa ating bansa. Mga tambay, ang solusyon po sa kahirapan, sa lahat ng problema ng ating bansa, ang solusyon, korupsyon. Ang ginagawa po yata nilang solusyon, korupsyon. Pagparti-partihan po ang pera ng Pilipino. Mga kababayan, tapos magugulat ka na lang. Yung mga proyekto nila, tinatangay ng hangin, tinatangay ng tubig. Tapos sa mga kaperahan natin, pinapakailaman. Pati pera natin sa PhilHealth, kinukuha yata. GSIS, SSS. Tapos ang mga pinapasok natin mga investment, hindi na natin alam kung ano na nangyari dito sa mga investment natin. Di ba? Maharlika Investment Fund. At napakarami pa. Ngayon, sobra-sobra po ang ating inutang. Ang pera na sana ay proyekto na makakatulong sa problema at solusyon ng bayan ay hindi po ganoon na nangyayari. Mukhang magagamit pa sa pamumulitika, mga kababayan. At karamihan po yata ay maibubulsa pa nila. Nakakalungkot. Kaya po, Vice President, ang tao naman po, nakikita naman po ng mga Pilipino, nakikita naman po namin ang ginagawa nyo po. Kayo po ay nasa tama at ang inyong mga programa ay talagang nakakatulong direkta sa mga Pilipino. Nakikita po namin yan. Kaya lang, sa bagong Pilipinas po, lalo po sa mga politiko ngayon, ay iba po ang layunin po nila. Ang layunin po nila ay kapangyarihan po. Kapangyarihang manatili sa kanila. Hindi po para maglingkod sa Pilipino. Ang iba po kasi ang paglilingkod po yata ngayon ng mga politiko natin, lalo sa bagong Pilipinas yata, mga kababayan. Ang pinaglilingkuran nila ay mga sarili nila, ang mga kaalyado nila. Proteksyonan ang dapat proteksyonan para sa pakinabang yata nila, mga kababayan. Puro kapaki-pakinabang sa kanila ang pinoproteksyonan, mga kababayan. Ang mahihirap, mga katambay, ay gagawin timawa. 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 Kailangan lagi kang, nakasunod sa kanila, mga kababayan. Ginagawa tayong mga aso, dinudot-dotan mo lang, mga tambay, hinahagisan mo lang na mga tira-tira, mga mumo, mga tambay. Ganon katindi. ginagawa kang mahirap. Sa kabila ng isang damukal na pera, ang pinagkakatiwala mo yata sa kanila, no? Tapos, merong isang politiko na, merong solusyon, nakakatulong direkta sa Pilipino, kikitilin mo, ipopolitika mo, i-impeach mo pa. Ganyan po sila tumanaw ng utang na loob. Itong mga lahi na ito. Nakakalungkot lang, ano? Pagka nagbalik tanaw ka sa umpisa, kung paano nag-umpisa ang kanilang pambubudol sa mga Duterte, lalo sa Vice President, kung paano ligawan nila. No? Nakita natin lahat, napakalakas ng BP Sara kung siya ang tumakbong presidente, napakalakas niya dahil ang kanyang tatay ay napakalakas ng kanyang ama na politiko noong mga panahon na yon. Walang tatalo sa Vice President dahil may history na. Ang isang Presidente Marcos ay hindi na nanalo ito. Tinalo ito ni Leni. Tinalo siya ni Leni as in Vice President. Kaya nga, hindi niya kayang talunin ang BP Sara kung ito'y tumakbo. Real talk yan. Kaya lang, pinasisinungalingan na po nila ito. Iba na po ngayon. Lahat po ay puro kasinungalingan na po ang pinakakalat nila sa mga Duterte. Sila na po ngayon ang napakagaling. Sila na po ang napaka-popular. Sila na po ang napaka-powerful po sa mga tao. Pero hindi totoo yun. Powerful lang po sila sa nakikinabang sa kanila. Sa nakikinabang sa pera natin. Di ba? Pera natin ang ginagastos nila yata. Para sila ay maging popular sa survey. Maging popular sa social media. Maging popular sa mainstream media. Maging popular sa Makabayan Black. Mas popular sa CPP, NPA, NDF. Mas popular yata sa mga drug lord.
mas popular yata sa mga kriminal, sa mga terorista, mga kababayan. Diyan yata sila mga popular, mga kababayan. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Kaya Vice President, konting tiis na lang po, tiis-tiis na lang po, tiis-tiis na lang po. Meron pong panahon para sa inyo. At sana, nandiyan naman po ang mga Pilipino at lagi pong pinagdarasal ang inyong kayo po ingatan, ilayo po sa mga masasama at syempre po sa nagbabalak pa nagawan pa kayo ng masama. Nandiyan po mga Pilipino na talagang isinasama po kayo sa dasal ang inyong kaligtasan, Vice President. Talagang ganun po Hindi po kayo titigilan ito. Hindi na po kayo titigilan sa panggigipit. Panggigipit sa pera, sa pondo, panggigipit sa politika, demolition job, political motivated, political harassment. Sama-sama na po, Vice President. Talagang tinatrabaho na po kayo. Kahit ano na po, pati survey, lahat, pinasok na po nila para lang po basagin, pabahuin, siraan ang inyong dignidad, ibaba ang inyong popularidad sa mga Pilipino. Kaya lang, ang mga Pilipino ay hindi na po bulag, tanga, bingi at bobo ang mga Pilipino ngayon. Dahil nakita po natin ang tinarabaho lang ng bagong Pilipinas. Ang kanilang ipinagmamalaki ay wala. Ang kanilang ipinagmamalaki sa Pilipino, nada. Nada. Naliban lang po sa kadiwa at napakataas na bilihin. Meron po silang inilabas na sinasabing 40 pesos o 38 kilo ang kilo ng bigas ay para naman daw po ito sa ibon dahil durog na durog ang bigas na ito. Hindi po para daw sa tao ang bigas na kanilang inilabas na 40 pesos yata o 38, mga tambay. Yan, ang tingin po sa Pilipino ay hayop yata. Ginagawa pong manok o ibon. Yung pagkain po natin. Pero sila, napakasarap po ng buhay nila, mga tambay. Lahat po ng klase ng pagkain, lahat ng masasarap, lahat nasa kanila. Alak, bisyo, droga, kasama pa yata droga, mga kababayan. Lahat na nasa kanila. Pero pagdating sa Pilipino, ang pagtugon, hanggang pagkain ka lang yata ng ibon, lalo sa bigas, mga kababayan. Ganyan po sila tumugon yata. Yan ang kanilang legacy. Ngayon, kakampanya na naman sila sa atin, di ba? Ikakampanya na naman nila. Ipagmamalaki nila ang kanilang akap. Porfis, mga tambay. Tupad, kung ano-ano pa. Yan ang kanila ipagmamalaki sa kampanya. Maging matalino po tayo, mga kababayan. Alamin po natin ang nagawa nila sa ating bansa at alamin natin ang politiko na talagang may pagmamahal sa bayan. Di ba? May pagmamahal sa Pilipino, makatao, may takot sa Diyos. Yan po ang importante, mga kababayan. Magsuri po tayo, suriin natin. Mga tambay, kung sino tunay na naglilingkod at sino talaga ang may sariling interes lamang. Mga kababayan, di ba? Saka mahirap mong pagkatiwalaan ngayon. Sa panahon ngayon, mahirap pong magpagkatiwalaan dahil marami pong perang involved. Lagi ko sinasabi, may perang involved po kasi ngayon. Napakalaki. Di ba? Lahat po pinakikilos. Gamit po yata ang pera ng Pilipino. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Kaya po, isama po natin sa pag-iingat, sa dasal, ang ating Vice President dahil po hindi po nila ito tatantanan. Lalo po ngayon, budgeting. Talagang konting tiis lang po, Vice President. Talagang ang politika po sa atin ay kala po natin na bago na nung maging presidente po ang inyong ama ay naiayos na po at patungo po sana sa tagumpay at magtutuloy-tuloy. Hindi po pala, Vice President. Pati po kasi kayo ay nagkamali. Yung ine-expect nyo po kasi sa pamilya ng Pangulong Marcos ay hindi nyo po yata nakita. At ganun din po sa speaker. Ang nakita nyo po ay mismong sila mismo. Yung inyong tinulungan, sila mismo ang nagpapabagsak sa inyo. Yun po yata
ang nakita ng mga Pilipino at mismong kayo, Vice President. Naranasan niyo po yan. Di po ba? Dahil nga po sa sobrang galit nyo sa kanila, di ba? Sa sobrang galit nyo, naglabas kayo ng galit, di ba? Talagang hindi nyo na matiis. Dahil pati buhay nyo, ipinagbabantaan na ng mga taong tinulungan nyo. Inilagay nyo at niluklok nyo sa pwesto, mga kababayan. Tiis-tiis lang po. At pagkasyahin na lang po natin, at least ang mga Pilipino naman, alam naman po ng mga Pilipino, kahit po hindi na po kayo bigyan ng budget sa mga susunod na taon, alam naman po ng Pilipino kung sino po kayo at kung paano po kayo maglingkod sa bayan. Alam po ng Pilipino yan. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Isama po natin sa panalangin, ingatan ang Vice President Sara Duterte. Muli po, maraming salamat po mga kababayan. Sa muli, paalam po. Bye-bye po. Ingatan nawa po mga kababayan. Sa muli. Bye.